Oo, makasama natin si Cam Aldrich Shalim, Assistant Public Relations Officer ng Philippine Travel Agencies Association. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, hi Cam. For having me po. Bata pa pala si Sir. Oo nga. Hindi na ako bata. Oh, mukha lang. Nagagaan sa filter po yan. Ay, may filter. Parang hindi naman, Sir. Oo. Ayun Anyway. na nga. Anong masasabi mo dun sa panukala nga ni Representative Sandro Marcos, House Majority Leader Sandro Marcos, na alisin na nga itong travel tax? Of course kami no as me representing the travel agents and all the tourists in the Philippines. Of course we are very happy kung matatanggal yung travel tax. Kasi syempre this is still a burden kumbaga, parang additional fee pa rin siya na binabayad natin whenever we go out of the country. Di ba problema nga natin yung lokal na turismo? Oo, tsaka yung mahal na flights. Oo, di ba? mahal Isa pa na yun. flights. May mga move na, no? Na ibaba. pamurahin na. Oo, pamurahin yung flights. I think nakiisa na rin yung mga airline companies. Sa tingin niyo, Sir, ano po bang itatawag namin sa inyo? Cam o Aldrich? Cam please, Cam. Cam, oo. Cam. Pero Sir Cam, ito po bang hakbang na ito ay makatutulong po ba ito para ma-encourage yung ating mga kababayan na imbis na lumabas ng bansa, dito na lang sa mga lokal na destinasyon pumunta? Oh, actually, yung travel tax kasi is tax imposed whenever we leave the country. So, actually, parang more of palabas ng Pilipinas itong tax na charge. And pag domestic, wala naman tayong binabayarang Philippine travel tax. So, ibig sabihin, at least yung mga passport nila magagamit na nila, di ba? Correct. Tsaka yung sa pagmura nung nakikiisa ba, marami na nga yung mga airline companies doon sa hiling na pababae naman. Yung presyo ng airline tickets. Ng tickets. Yeah. Definitely Yes. kasi pagka natanggal yung travel tax, makakatulong siya. Mababawasan yung isang component of our tickets eh. Kasi sinasabi nga nila, dito ka pupunta sa Pilipinas sa ating mga locations, tourist spots, mabuti kasi hindi raw nagkakalayo yung sa abroad. Yung iba tuloy, yung sinasabi, abroad na lang tayo, ganun din. Correct. Anong tingin mo doon? Kumonti nga ba? Sa inyo, ang tingin nyo, kumonti nga ba yung ating local tourists? Local tourists coming, kumbaga yung Filipino traveling to the more other provinces. Oh, no? dahil I malaki think yung pamasahe. May truth naman to that. As we were mentioning din naman, it's not all the destinations naman po na medyo mataas yung tickets natin. There are still the usual places na the prices for our fares going to those cities are not as expensive. Nagkataon lang po kasi mas na-highlight po, for example, yung mga cities or airports na mas may technical difficulties lang in accepting larger aircrafts. Kaya mas mataas po talaga yung mga fares. Tulad natin. sa Batanes. Gusto kong Batanes, pumunta Siargao, dyan. Oo, kaya lang mag-iipon pa muna. Medyo mataas di ba? Tulad sa Batanes. Tsaka parang limited lang din kasi yung mga kaya mahal papunta din. doon. Oo. Correct, yes. So, Pero- yes po, yes. Sige, go ahead, Sir Cam. So, yung sa travel tax, I think it will help spur more tourism, maaring not necessarily for Philippine domestic, pero at least yung money po ba natin would parang may matipid pa rin tayo, and yung natipid natin, baka magamit din natin to spend more on domestic products. Maraming ang bansa sa ASEAN, tinanggal na rin yung kanilang at least yung travel tax para makapag-boost ng kanilang tourism. True. I think that's a very good point. No? I think with our being a part of ASEAN, one of the pushes talaga is dapat wala masyadong taxes in between the ASEAN countries. And I think we are one of the only ones, or I think one of the few na meron pang tax to leave the country. So I think it's actually a good move to abolish the travel tax kasi una, it will cheapen the cost of the tickets, but also on the part of us travel agents kasi yung burden ba of collecting these taxes, Totoo, medyo di rin siya dapat, parang feeling namin di siya dapat part of our scope, but of course we're doing it happily for the government. Siguro ang aming push lang is if it gets abolished, kasi syempre the travel tax goes to TIEZA, to CHED, and to NCCA.
sana makahanap din ng other sources of the funding for these because I think what TIEZA, CHED, and NCCA are doing are still very important. So sana wag lang din mawala yung funding nila. At bilang magkakapit-bahay na bansa sa ASEAN, dapat palakasin din yung regional commitment. Correct. Baka makaisa din no sa pag-abolish nga ng travel tax. Dahil nga sa ASEAN, it's counterproductive nga doon sa mga panuntunan sa Yes. ASEAN. Pero nung nalaman po ng mga miyembro ng inyong organisasyon itong panukala ni House Majority Leader Sandro Marcos, ano po yung mga initial reaction nila? Generally, we're very happy. Kasi this would really help outbound tourism for us. I mean, lower costs for tickets means more travelers, means more business for us travel agents too. Napatawa si Sir Kem, partner. So ibig sabihin talagang nakikita nyo na malaki ang epekto ito kung sakaling maisa sa batas nga at ma-abolish na itong travel tax. So for us travel agents kasi, more than the abolishment of it, meron din kasing some complexities. Di ba minsan, it's not just the 1620 eh. Pagka OFW tayo and we're flying out to work, if we have an overseas employment certificate, there's a travel tax exemption certificate that we have to collect from our passengers as well. Ngayon, if you're a kid, you're a minor, there's something also called the reduced travel tax. So may mga documentations din kailangan gawin doon. So for us travel agents, there's also more than the monetary amount. Very complex din kasi yung documentations for the travel tax. Kaya we are very happy to hear this. Less paperwork, kumbaga din Less sa kanila. paperwork, correct. Ganun pala komplikado. Hindi ko alam, partner, na ganun pala Hindi, kakomplikado. kasi kapag kumuha ka ng ticket sa mga travel diretso agencies, na. parang sabi mo nga isang bayad na lang, all in na. Kasi ba yun ang tinatanong natin sa kapag kumuha tayo ng airline ng tickets, all Ng in na ba package. yan? Oo, Yung sa baggage package. fee ba, Oo. andyan na? Kasi malamang wala pa pala. Yung travel tax na mga mga foreigner, Kem, kung alam mo lang, magkano binabayad nila? You mean, I'm not so sure lang po, no? So if it's a foreigner leaving their country, Oo nga. I'm Kasi not sabi nila so mas sure. mura daw. So may Kumpara sa binabayaran pala yung sila mga foreigners din. na Sila pumapasok? din. Talaga? Oo. Wala ka alam sa... so meron din palang ganun, Sir Kem? Oh, lalo sa hindi ASEAN, oo. I'm Sabi not kasi super nila familiar parang lang po mas, talaga. may mga narinig akong gano'n na bakit sa gano'n? Sa kanila nga mas mura. Hindi tulad sa atin. Ayaw tayong paalisin. Pumirmi daw kayo sa Pilipinas. O yan. Oo nga, kasi nga sa Sir Kem, dun sa OFWs din pala, no? Kasi sila tax, yung travel tax exempted. Oo. Pero yun nga, yung kung ikay hindi naman magtatrabaho abroad, doon talaga ikaw ang pangunahing apektado nitong travel tax na ito. Yes. If you're an OFW and you're traveling out to work, meron po kasing exemption ng travel taxes. Pero ang travel taxes na yun ay exempted lang pagka nagpakita kami ng overseas employment certificate. So those documents, we also have to submit to the government. Otherwise, kami naman pong travel agents ang nape-penalize for it. So, kumbaga, it adds a layer of complexity then with what we are doing. So, we are generally happy if the travel tax will be exempted. So long as, hopefully, wag din po natin kalimutan na yung travel tax kasi is being used to benefit TIEZA for our infrastructure ng tourism, CHED, and also the National Commission for Culture and Arts, I think. So, we just wish na sana if it ever gets abolished, wag lang din po sana or maghanap din po tayo ng funding kung ano pa yung mawawala, sana wag din pong kakalimutan na Kailangan ng pondo. meron pa ring other alternative sources Continuity. for them. Pwedeng kunin nga sa General Appropriations Act. So diba? dalawa pala, no, yun nga, walang mas makakatipid na at less paperwork. Maraming salamat, Sir Kem! Salamat po. Yes. Maraming salamat. Yan po si Kem Aldrich Lim, Assistant Public Relations Officer ng Philippine Travel Agencies Association. Maraming salamat.